mag-business dahil siguro yung family ko is nagbe-business na din. So, parang naisip ko na, what if ako din mag-business? And age na nag-business ako is 14 years old. And pinakauna kong business is nagtitinda ako ng mga dito, oversized shirts, ganyan, lip tint. Ayun, yun yung kung ba't ako nag-decide nag-business. Tsaka siguro isa rin is para makatulong sa studies ko, pag-aaral ko. Sige po. Next question po tayo. Can you share how you first thought of your business idea? Actually, yung business ko na Say What You Want po kay, yun yung first thought ko kasi doon is, nangyari kasi doon is, pang regalo ko lang talaga siya sa birthday ng kaibigan ko. Then, meron akong natira pang mga materials. Then, doon na nagsimula yung business ko. Na hanggang sa nagdagdagan na yung order sa akin. So, ayun, parang, ito, parang nag-boom na siya kasi parang hindi dito sa Nagcarlan, parang hinahanap-hanap na yung business ko. Ayun. Next question po. Thank you po. Hello po. For our next question, how do you make decisions quickly and correctly po? Pag decision ko kasi, ang ginagawa ko muna, nagsasabi muna ako sa mga customer ko kung ano yung gusto nila. Ganon. Bago ako mag-decide kung ano yung gagawin ko, ano yung next step ko, ganyan. Kasi syempre, lahat ng thoughts ng pag nagbi-business ka, syempre dapat laging nasa customer. Customer lagi yung tatanungin mo dahil sila yung nabili sa'yo. Doon. Tapos nagkakaroon ka na rin ng customer relationship. Kumbaga, ayun, nagkakaroon ka na doon ng mga loyal customer, ganyan, dahil sa pagdidesisyon mo na kasama sila, yung mga customer. Next question po. Can you recall a mistake or a failure you have experienced, and what was the most valuable lesson you have learned from it? Siguro yung mistake na nagawa ko ay yung natanggap ako lahat ng order tapos kulang ako sa time. Dahil syempre nag-aaral din ako. I'm third year BS Entrepreneurship. Then ayun, parang nakukulangan tanggap lang ako ng tanggap, di ko pala alam na kulang na pala ako sa oras. Then ayun, na-realize ko na sobrang halaga pala ng time management kapag may business ka tsaka nag-aaral ka. Yun yung lesson ko na dapat kailangan ko may proper time management. Next question po. Why do you take risks, and how can you reduce the risk in your business po? I'll take risk kasi kasama yan sa pagbi-business. Walang negosyante ang hindi nagtitake ng risk. And paano nababawasan yung risk? Syempre dito, kailangan natin mag-fact check kapag halimbawa maghanap ka ng supplier, ganyan. Syempre minsan hindi may iwasan yung mga scam. So dapat kailangan ayusin yung pag-check nung kung okay ba yung na yon, yung product na yon, kung legit ba yung account na pag-o-orderan mo kasi syempre dito, laki ng kawalan sa business mo if ma-scam ka man, ganun. So yun yung kung nagpa-fact check ako para ma-reduce yung risk sa business ko kasi kapag na-scam yung business mo eh. Thank you po. Hello po. What were the biggest problem you faced when you were just starting out? So ayun, ang biggest problem ko nung nag-i-start ako, siguro yung capital. Siguro lahat naman ng nagbi-business, ang laging pinoproblema yung capital. Kasi syempre, pag walang pera, wala din yung business. Then siguro, yun din, yung paghahanap ng customer. Hindi biro na
magtiwala yung isang customer sa'yo. Kaya kapag nagtiwala yung isang customer sa'yo, kahit iisa lang yan, talagang sobrang laki ng impact niyan sa business mo. Ayun. Next question po. What daily habits help you achieve success in your business? Siguro yung daily habits ko. Ayun, lagi ka lang magtanong sa mga customer mo kung ano ba yung mga gusto nila. Tapos, lagi ka magbigay ng discount kapag mga loyal customer mo na. Kasi dito, kaya rin naman nagsisucess yung business dahil lang din sa mga customer. And also, ang lagi kong tinatandaan kapag about sa business, yung 5 T. Una, take a risk. Pangalawa, time management. Pangatlo, trust yourself. Then, pang-apat, trust God. Then, pang-lima, ano pa nga yung pang-lima ko? Wait, nahihiya. So, ayun. Yun basta, una-una mo muna pala is, trust God. Pangalawa is trust yourself dahil kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, paano pa magtitiwala yung iba sa'yo? Then, sunod is time management. Then, sunod, ayun nga, kasi syempre, estudyante ako, kailangan ko na mag-time management. Ayun, so, nabablanko ako. So, basta yun, lagi nyo lang tatandaan kapag nami-business kayo, or kahit saan mang kahit saang ano man ng buhay nyo, ang lagi nyong anayin is si God. Lagi lang kayo mag-pray. Yun yung secret ko kaya patuloy yung business ko, kaya nagsasucess yung business ko. Is laging center nyo si God. Ayun. Next question po. Do you set and manage your goals and deadlines to stay productive? Yes. Dito, kilala ko ng mga kaibigan ko na ako yung queen of side quest. Alam nyo ba na dito, sa isang araw, wala akong araw na parang pahinga, ganyan. Dahil halimbawa, ang nangyayari kasi sa akin, ang nagmamanage kasi ako, ganito. Sa umaga, di ba nag-aaral ako. After ng pag-aaral ko, nagsiset na ako ng invoice dun sa business ko. Then next naman, magpapak na ako kung sino man yung umorder sa akin. After nun, uuwi ako nagkarlan, magdi-deliver ako. After ng deliver, babiyahe pa ako sa Binyan. Magtitinda pa ako ng gulay, ibang business naman. Then after nun, kinabukasan na ang uwi ko, 6 a.m. Tapos, pag uwi ko, maggagawa naman ulit ako ng bouquet, ibang business uli. So, ayun, siguro akin, yun nga din, time management din, enjoy mo lang yung kung anong nangyayari sa buhay mo at enjoy mo rin yung pagbi-business mo. Tsaka, alam nyo, dito, hindi kayo mag-e-enjoy kung hindi nyo gusto yung ginagawa nyo. Kaya dapat, siguraduhin yung gusto nyo yung ginagawa nyo. Pag gusto nyo yung ginagawa nyo, kaya para ma-enjoy nyo yung life or enjoy nyo yung araw-araw. Tsaka ma-manage nyo yung time at maging productive yung araw nyo. Okay, thank you po. Next po. Hello po, good afternoon. My question po is, what problem does your business solve po? Siguro sa Say What You Want Bouquet, ang isang problem ko doon is yung yung customer hindi niya alam kung
anong design yung gusto niya, yung ibubouquet niya. Kumbaga, parang ako yung mag-iisip kung anong customize yung gagawin ko dun sa bouquet na yun. Then, ayun, nasa-solve ko naman siya. Then, tinatanong ko lang kung ano yung anong gusto niyang color, ganyan. Then, ayun, di ko expect na maano niya pa ako sa mga kaibigan niya, sasuggest niya pa na, dito, na ganun nga, dun ka umorder kasi maganda yung bouquet niya, ganyan. Then, siguro isa pang problem ko sa business ko, nung medyo bata-bata pa ako, na-scam ako. Yun nga, kailangan kasi dapat kasi, kailangan mo ng fact check talaga kapag maghahanap ka ng mga supplier mo. Kasi nagtitinda rin ako ng mga makeups, ganyan, skincare, lahat. Yun nga, 'pag naghahanap ka ng gano'n sa social media, kailangan mo talaga mag-fact check. And yun yung isa ko talagang lagi kong iniisip or yun yung pinaka natutunan ko 'pag nagbi-business is kailangan maingat ka kasi hindi naman porket risker ka or nagte-take na risk kasi entrepreneur ka, dapat take lang ng take ng risk. Siyempre, baka malugi na yung business kung hindi ka mag-aano, 'di ba? So ayun, mag-fact check lang lagi kapag 'pag mag-o-order ka ng or hahanap ka ng mga supplier mo. Then ayun, na-solve naman siya. Tas yung isa pa is yung nung February 14 sa bouquet, yun nga na-scam ako nun yung sa Pandora ring. Then dumating siya sa'kin na fake pala yung mga ring na, dumating sa'kin. So ayun, parang nanghihina na ako nun kasi siyempre na yun, scam na yun, parang, hala paano yun kasi malapit na yung February 14. So, as an entrepreneur, hindi ako nawalan ng pag-asa na i-resolve yung problema ko na yun. Ginawa ko is naghanap pa ulit ako kahit alam mo yung kakaunti na lang talaga yung puhunan, naghanap pa rin ako. Then ayun, ah, yung sa paghahanap ko na yun, yung kinita ko is parang if 8K yung puhunan ko, parang ang kinita ko is nasa 5 digits din, gano'n. So, ayun lang, lagi niyo lang tatandaan na na ang isa kasing entrepreneur, hindi agad porket nalugi na or porket na-scam na, susuko na agad. Ang isang entrepreneur, um, babangon at babangon 'yan, tsaka hindi niya papansinin kung nalugi na 'yan or what. Kasi alam mo kung gusto mo mag-business, magbi-business ka, Tsaka ayun, yun lang, lagi ka lang din talaga mag-pray. Yun talaga, pray talaga kapag mag-aano ka, solve ka rin ng mga problem sa business mo. Ah, my next question po is, how do you check if a business idea is good po? How do I check? Siguro sa demand sa market or yung kung ano yung demand ng mga customer ko. Halimbawa, katulad nakaraan, bago ako bumili ng mga makeups, ang ginagawa ko, nagpapa-poll muna ako sa Messenger na, anong gusto niyong makeup? O2O, Face Lady, ganyan. So, pipili sila doon kung ano yung gusto nilang makeup. So, kung ano yung mas marami, yun yung bibilin ko. So, nakaraan, yung 100 pieces na O2O, na-sold ko lahat yun. Kasi syempre, yun nga, kailangan laging tatanungin niyo yung customer kung ano yung, tawag dito, kung ano yung gusto nila. Kasi, ayun, sila din naman nabili nun. Tsaka, ayun, mas magiging sabi niya nga, yung idea is good. So, doon niyo rin malalaman kung na tama yung pinili niyo pag pinili niyo yung gusto ng customer niyo. Thank you po. Yun lang po.